resign, and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee, and I will hang myself. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko. Wala naman. Ngayon na. Wala pong gano'n. Sampalin ko sa publiko sa session Session suspended. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. Mr. President, good afternoon. Good afternoon, Mr. President. First of all, I wish to acknowledge your courage in taking full responsibility, full legal responsibility to all the victims of war on drugs, both legal and illegal, as you have mentioned, Mr. President. Hindi ko na kontrolado kasi, ma'am. And, Mr. President, I wish to manifest that it is my humble opinion that one will not take legal responsibility unless there's no willingness as well to admit being behind all the killing incidents that transpired during the war on drugs. It is therefore the humble submission of this representation, Mr. Chair, that with that statement coming from the former president, he acknowledges that all the killing incidents during the war on drugs spring from his order to kill drug personalities. That is a manifestation, Mr. Chair. Ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-cash, no? Tapos, itong mga anak, sila Baste, Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy nitong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, mag-a-admit konti pero mag-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun, Mr. Chairman. So, yan po, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. So, kaya po, nung sa Davao pa lang, pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila na ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, ano, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing dun sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit ng mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Asierto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanan ng kaso. Kaya makita natin, dun sa mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin. Pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy, protektado hanggang ngayon. Ni nga si yung PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa drug list hanggang after 2022 si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi biniling po sa kanya yan ni Duterte. Salamat po. Please proceed, Congressman Teves. May I ask the former president kung alam niyo po ba na kinasuhan po ni former an iota of truth? Inamon din niya po kami na magbibigay din siya ng waiver. It's the very same dare na sinasabi niya ngayon, o bluff na sinasabi niya. At ano po, ako po ay nagpakita doon sa BPI branch na yon sa Julia Vargas. Pero siya po hindi sumipot. Ang sumipot sa kanya, itong si Panelo. Ngayon si Panelo, wala pong dalang waiver. Ang nilabas niya, special power of attorney na may specific conditions. Ngayon po, natapos na lahat yung kampanya, presidente na siya, ni Ay ni Oy, wala na po nangyari doon. Kaya ito po, inadmit niya na yan, mga dokumento na yan. Inadmit niya na yan, no? And let me just comment a bit. Document. Tomorrow, and I will hand it kasi magagawin pa ng abogado. But I said, if there is an iota of Duterte inaming pumatay ng 6 hanggang 7 kriminal. Inamin nitong Miyerkules ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumatay siya ng 6 hanggang 7 kriminal sa panahong siya pa ang mayor ng Davao City. Ginawa ni Duterte ang pag-amin sa pagharap nito sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Squad Committee sa investigasyon hinggil sa pagkamatay ng 1,000 pinaghihinalaang drug personalities sa extrajudicial killings ng kontrobersyal na gyera kontra droga. Kinwestiyon ni Gabriela Party List Rep.
Arlen Broses, kung may napatay ng tao si dating Pangulong Duterte, kriminal man o inosenteng sibilyan. Ako, marami, mga 6 o 7. Hindi ko na follow up sa hospital kung natuluyan, ayon kay Duterte na umamin matapos manumpang magsasabi ng katotohanan. Sinabi ni Duterte na noong panahon siya pa ang alkalde ng Davao City ay nagpapatrolya siya sa mga lansangan sakay ng motorsiklo kung saan nais niyang makaengkwentro ang mga kriminal. Nagdasal po ako na magmumotor ako na may mag-hold upper dyan. At kung mahuli kita, talagang patayin kita. Wala akong pasensya sa kriminal, punto ni Duterte. Ipinagmalaki ni Duterte na sa kanyang panahon bilang alkalde ng Davao City ay naging maayos ang peace and order sa kanilang lugar. Tinanong din ni Broses si Duterte kung inaako ba nito ang responsibilidad sa anti-drug campaign, ay hinamon ito na isapubliko at sabihin ito sa harapan ng pamilya ng mga inosenteng biktima na naipit lamang sa kasagsagan ng putukan sa pagitan ng mga awtoridad at ng mga drug personalities. I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot. At ako ang makulong, huwag yung pulis na sumunod sa order ko, giit muli ni Duterte na pinanindigan ang kanyang naunang pahayag. I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. At ito, I take full responsibility for it, tugon ng dating Pangulo. Nilinaw naman ni Duterte na kung may bayolenteng pagpalag ay inutos niya mismo sa mga pulis na patayin ang mga kriminal kung sa palagay ng mga ito ay nanganganib na ang kanilang buhay dahil baka maunahan pa sila. Sunod na tanong ni Broses, dahil pulisya nyo rin yan, tama ba, sa Davao? Nung nasa Davao pa kayo, tama ba na tawagin po itong Davao Model or Davao Style, Mr. Share? Yes or no lang. Hindi naman nagustuhan ni Duterte ang tanong. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Why are you asking me to answer yes or no? Ano ka, pulis? Tanong ni Duterte kay Broses. Nang uminit ang tensyon, sinuspinde ng overall committee chairperson na si Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers ang pagdinig at pinaalalahanan ang lahat na panatilihin ang proper decorum. Sampalin ko sa publiko. Ngayon na. Wala pong gano'n. Sampalin ko sa publiko sa Session suspended.